Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, unti-unti nang nabubuo yung istorya, no? This time naman, may magpapa-interview. Ito ay si Fearsome TV. Isa siya dun sa kasama dun sa school. Medyo magre-review lang tayo nung nangyari sa school. Alam niyo na yung kwento kung paano nangyari. So ito, pangatlong tao na magko-confirm dun sa nangyari dun sa school. Ito si Fearsome TV. So tatawagan ko siya ngayon at meron siyang konting ikikwento din tawagan na natin si Fearsome TV. Hello, Fearsome TV. Magandang araw. Hello. Magandang araw. So, Hello, dinig naman. dinig naman. Ready ka na makipagkwentuhan? Syempre. So, Ang katotohanan lang ang sasabihin. okay, sige. So, magi-start muna tayo dun sa konti lang naman to. Alam na natin na alam na ng mga tao yung istorya do sa school. Pero gusto ko if ever na may maidadagdag ka ito uulitin ko uli mga kababayan ko. Si Fearsome TV kasi tsaka sino kasama niyo, si JM, tsaka si It's Mike. It's Mike. Yung kapatid ni si parang Investigador J, kasama din namin. okay, si parang normal, hindi na natin maasahan yun dahil syempre blood is thicker than water, kakampihan nun kapatid niya, di ba? So, lilinawin ko lang itong mga to kasi na on the spot kayo, di ba? Na gumawa ng scripted. On the spot. Hindi to planado 100% yun. Kaya sinasabi ko sa inyo. Wala kaming alam dun. Oo. Kaya sinasabi ko sa inyo, may mga nagsasabi kasi doon sa comment section ko na kasabwat kayo. Well, not totally kasi nga hindi nyo alam yun eh. 'Di ba? Si Third ay yung leader nyo doon. Syempre, out of pakikisama, sinakyan nyo na lang. Tama ba ako? Ganon. Yes. Ayun. So, ito. Kasi sige. mag-explore lang kami. So, ito pahapyaw lang dun sa nangyari dun sa school na yun. Kasi dun video mo yung napanood ko dun eh. So, bago mag-start yon, wala naman kayong pinag-uusapan na gagawin yung scripted yun, di ba? Pagpunta nyo dun. Wala. Wala talaga. Ang sabi lang niya sa amin is magduduwo-duwo nga muna. Oo. Bali, ang nauna doon, siya, tsaka si It's Mike, si JM, tapos si Investigador J, tapos kami ng kapatid niya yung huli. Okay. Hindi, tatanungin kita, yung kapatid niya ba, alam mo na aware na scripted yung ginagawa or katulad nyo rin na Yung sa amin, yung duo kami, yung may ng bato, hindi pa doon nag-i-start yung scripted. Okay. Kasi nga Pero yung hindi alam ng hindi nyo alam yon na may nambabato na iba nung time na Hindi. So kasi nga Wala kaming alam. Kinuwento kasi ni JM yun nung kayong dalawa nung kapatid niya. Nagbabato kasi si Third Eye daw sa labas. Nalaman mo rin ba yon after? Hindi. After ko na nalaman yun. Sino nagsabi sa'yo? Si Investigador J mismo. Okay. Sige. Sige. May maidadagdag ka ba doon sa nangyari doon sa school? Sige. Yan ang mga kwento ko. Doon sa may unang room sa second floor. Di ba may sa video nga namin may kumakalabog. Sasarado bukas ng pinto. Doon, bago yun, siya. Pumunta siya doon sa likod namin. Ewan ko kung buhay pa yung video na yun ng kapatid niya. Ito yung tinutukoy ni JM na naka-dual camera siya. Na parang nahagip ba? Yun yan. Okay. Kasi yung kapatid lang niya yung naka-dual cam. Kasi yung cellphone na ginagamit ko is hindi naman kaya mag-dual cam nito. So, ang pinag-uusapan natin dual cam dito, yung pag nag-vlog ka, yung gumagana yung camera sa harap, tapos sa likod, di ba? Tama? Oo. Yun. Tama. Naikwento nga ni JM yun kagabi. So, nakita mo,
wag na natin pag-usapan yung camera. Nakita mo siya na dumaan sa likod mo. Bumaba. Tama? Oo. Ayun. Tama yan. Ano pa yung... Kasi ano siya nung bago siya pumasok nga pala doon sa may pinto nun, kung napanood ng buo yung video ko is may sumitsit doon sa may hagdan. May? May sumitsit. Okay, sige. Si Investigator J yung sumitsit doon. Yun Bakit? yung binigay niya sa inyo sa amin na paakyat na siya. Ito, nasa baba na kayo, nasa taas pa. Nasa taas na. Nasa second floor na kami nun. Bale, paakyat pa lang kami ng rooftop. Tapos, nung sumitsit siya, ang binulong niya sa amin nun, kapag nakita daw siya sa video namin, sabihin daw namin na binalikan lang niya yung flashlight niya doon sa may isang classroom. Pambira, may nakahanda na agad na na paliwanag. Oo. Pambira naman tong tao. Doon na nag-start yung pagka-scripted nung video namin na yun, yung duo. Pero sa talaga, yung sa may third floor na, sa rooftop, legit talaga namin nararamdaman ako doon. Okay. Hindi, para malaman ng tao, ikaw may third eye ka rin, di ba? Tama? Oo. Kasi din talaga, bata pa lang ako may third eye na ako. Hindi ko, parang ayoko lang ipagkalat kasi wala naman dapat ipagkalat doon kung bukas yung third eye mo o bilang hindi, isang diba? Bilang isang may third eye, ikaw tatanungin kita kasi meron ka niyan di ba? Bilang isang may third eye, normal ba na matatakutin ka? Kung bago ka lang nakakakita, oo. Kung bago? Pasanay. Pero kung matagal ka nang nakakakita, masasanay ka na. Kasi parang may claim siya na matagal na siyang may third eye I don't know if no? Ay, oo nakwento din niya yun. Kailan daw siya? Kailan na din daw siya nakakakita. Mga since kailan pa daw? Bata pa lang daw siya nakakakita na daw siya around. Bakit natatakot pa siya? 9 years old ata. Ba't natatakot pa siya? Ikaw, kailan ka naging... Hindi alam. Tapos nagulat. Kailan ka naging aware na may third eye ka? Ako nun, 8 years old ako nun. Kasi na-trigger lang naman yung third eye ko nun is may namatay dun sa harap ng dati natin bahay. Doon nag-start yun. Pero hindi pa ako aware na nabukas yung third eye ko. Kasi nga parang normal lang this bata, basta ng ibang matatanda. Normal sa bata na may nakikitang mga multo or hindi nakikita ng mga matatanda, di ba? Okay, sige. So, ayun. Nagtaka, tapos ito pa. Sige. Nagtaka ako sa sinabi ni Investigator J doon sa isa niyang video. Nakakita daw siya ng vision. Which is mahirap din talagang paniwalaan. When you say vision, ano yung vision na yun? Yung parang hula ba yun? Ganon? Yung vision is para siyang makikita mo yung past na kung ano yung nangyari sa nakaraan, tapos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Future. So yun ang kiniklaim niya. Sinasabi naman, bakit hindi niya nahulaan nakakanta si JM? Joke lang. Yung sinasabi niya about kay JM na ang tawag naman doon, yung katulad ng kung nanonood din yung ibang viewers mo kay J. Costura. Ang ginagawa niya, di ba, may nakakausap si J. Costura na kapag nagvi-vision siya, di ba, pagtawid yung tawag doon, which is part pa rin ng vision. Yan ang hindi nila alam. Kasi ako din, dati, may ganyan din ako dati, may nakausap din ako dati na patay na. So, kiniklaim ni Investigador J, meron din daw siya nun? Oo, doon sa isang video niya. Okay. Di ko lang sure ko saan lugar yun. Parang in-explore na din ata nila dati. Tapos Sige. Tutuloy ko na din. Yung sa kwadro kami. Sabihin mo pag confidential na yung sasabihin mo para alam ko kung saan ako magsa-silent. Okay, sige. Okay, sige. Ito yung sa third floor. Sa may second floor, nung 4 na kami. Dahil nung nasa baba pa lang kami, nag-ano siya nun, bago kami mag-start ng sa school video, to school to? Intro namin. School to? Oo. Okay, sige. Sa school pa din. Bago kami mag-start,
ng intro namin sa mga video namin, nagsabi siya sa amin na unahin nga namin yun sa CR. Tas ayun, hindi ko na alam kung ano yung mga pinag-usapan nila nun kasi nga nag-start na din ako ng intro nun. Tas nasabi nga din niya doon sa unang video nga namin, binabantayan yung motor. Which is wala naman kami talagang dalang motor. Oh, pangatlo na yung nagsasabi na wala kang motor. Hindi, may motor siyang ginagamit kasi napanood ko yung ano eh. Pero that time, nung... May motor siyang sira yung motor niya that time. Pero that time kasi... Sinabi niya sa amin noon. Okay, sige. Nag-tricycle kayo, tama? Sabi kasi ni JM, nag-tricycle kayo. Oh. Wala kayong dala motor noon, nung time na yon. So, kabulshitan yung sinasabi niya na, na nagbabantay siya ng motor. Oo. Ang pwesto pa nga namin sa tricycle noon is silang magkapatid nandun sa likod ng tricycle driver. Detalyado Tapos ako, si It's Mike, tsaka si JM, nandun kami sa loob. Bago pa nga kami papunta pa lang kami, nagbi-video na si It's Mike doon sa school. Tapos nagtaka ako nung sinabi din nung kapatid niya, may motor. Tapos doon nga sa kwadro nga kami, nagbabantay siya ng helmet. Ang alam ko lang na may dalang motor noon, si It's Mike nga, pero pinaiwan kasi nga daw, mamamasaheros na lang daw. Tapos nung nagkwadro na Saan iniwan yung motor? Saan yung iniwan yung motor? Sa bahay ni yung motor ni It's Mike. Sa bahay ni Investigador J. Okay, sige. Tapos nung mag-i-start pa lang kami, nung sa kwadro nga kami, 4 kami mag-video. Doon talaga nag-start na yung pagiging scripted. Kasi umpisa pa lang talaga may kalabugan na, may batuhan, may paghampas sa pinto. Hindi, ano sa tingin mo? Wait lang, ano sa tingin mo? Bakit kailangan gawin yon? Bakit kailangan ipagawa sa inyo yon? Ang sabi ni sa akin nun, ang kwento ni JM sa akin sa chat. Yung mga nakakakita daw para daw lumakas yung third eye. Samantalang mas malakas ang third eye ko kaysa sa kanya. Kung meron man siya. Which is naghihinala na din ako na hindi totoo kasi parang nagtotoo ako kung sanay ka na noong una kasi 'di ba sa mga una din yung video. Hindi siya tumatakbo, hindi na siya sumisigaw. Pero nagtaka ako nung hindi na niya kasama sila Boss Rino, nung iba na yung kakolab niya. Tsaka nung hindi na rin kami yung kakolab niya, nagtaka ako bakit natatakot na naman siya. Oo nga diba? Parang inconsistent yung claim niya. Oo. Kasi yung sa talaga, yung sa isang video nga, nagulat ako, yung sinabi kong dinadaan ko lang sa tawa yung nervous ko. Which is, kasama din siya sa scripted. Kasi yun din ang sinabi niya. Lahat ng nangyari doon scripted. Tapos yung isang doon, yung umakyat na siya, yung nakitang umakyat siya doon sa video. Sinanyasan niya kami noon. Nagsanya siya doon sa kumbaga ba tumalikod kami. Wag namin sa hallway i-focus yung mga camera namin. Bakit? Sinanyas din niya na bakit hindi sa hallway po-focus? Sinanyas din niya na para makalabas siya ng classroom. Hindi, wait lang. Paano senyas ang ginawa nyo? Kasi nagka-camera kayo eh. Paano senyas niya? Nakita mo siya? Na nagsisenyas? Nung lang siya, yun nga, yung sa flashlight. Binubukas patay niya doon sa may loob ng classroom. Yun daw yung magiging nakikita ba sa video yon na binubukas patay niya sa classroom? Hindi. Hindi. Kasi makikita lang siya yung binubukas patay niya yung flashlight doon sa may bisagra ng pinto. Kasi may maliit na puwang doon, 'di ba? Okay, sige. Doon lang namin nakita. Tapos nung nun. So yun yung signal na na iiwas niyo na yung camera para lumabas na siya. Oo. Okay, sige. Tapos nung din nun, nung nakita namin palabas na siya ng classroom. Sumanyas din siya na doon kami sa may
parang corridor din sa may hagdan. Yung mga tambayan ng estudyante doon. Oh. Tapos nung paakyat siya, ang sabi niya, kaya andun na daw yung mga construction worker. Kaya siya umakyat. Na wala namang relevance. Wala namang kasi parang pansin ko lang din, magiinuman lang yung mga construction worker doon. Kasi nga, syempre, malay mo, sa araw ng sahod nila, magkakasiyahan. Tsaka nag-ano ako doon. Lang yelo din eh. Nung time kasi na yung pabaling kayo ng camera, defensive si yung kapatid niya, si Parang Normal. Oh, yun ang kapatid ko, yun doon ng kuya ko nasa labas. Oh, parang para sa akin, ba't may tuturo doon? Wala namang kinalaman yung kapatid mo dito. Andun yung kapatid ko sa labas. Yung sinabi niya na yun, parang nagtaka din ako. Kasi nga diba doon sa video ko din, yung duo kami. Sinabi ko na sesenyasan ko or i-text ko pagka pinost ko muna yung video. I-text ko, kontakin ko kako si Jeff para pumasok muna silang tatlo. Yun, parang valid pa, maintindihan pa na ganun, kung may dalmang motor. Pero yung sinabing ganun ang kapatid niya, na ganun nga, bakit? Ando naman sa labas yung kapatid ko, sino yung magkaganyan na sa pinto? Defensive no? O yun naman, ando sa labas. Tapos nung may nambato, hindi ko na kasi napakita sa video ko eh. Kasi sumilip din ako doon, nung nagduo kami ng kapatid niya. Sumilip ako doon. Nakita ko si Jeff nakasilip din sa may baba. Pero hindi ko iniisip nung una na baka siya yung nambato. Kasi nga, baka ako nagkataon lang din na nakasilip. Binaliwala ko muna. Pero nung huli, doon, sinabi niya sa amin ng kapatid niya na siya yung nambato. Ayan. So, tapos yung sa after na nung video namin, yung 4 na kami, tapos yung bigla siyang sumama. Oo, totoo, nagkaabot nun. Hindi ko alam kung 300 yun, kasi hindi kami, si JM lang, tsaka si It's Mike yung sa kanya, yung hiningan niya. Yung pagbabayad naman sa caretaker, okay lang naman yun. Ang kasi doon. Ang sabi pa nga niya doon, ang sabi niya, boss, eto, pasensya na kung maliit lang to. Pero kasya na yung pantagay niya tsaka pang pulutan, yun ang sabi niya. 300. Nung pauwi na kami. Tapos nung papunta na kami na sa abandoned house, habang naglalakad kami, kasi medyo malapit na din naman na dun eh. Hindi, anong abandoned house to? Ito ba yung may massacre na sinasabi niya? Hindi. Yun, yun. Yung kasama ka dun sa may kasama ba yung kasama ka ba dun sa may massacre? Hindi na ako sumama doon kasi nga alam kasi niya kapag malalayo umaayaw ako kasi nga wala din naman ako masyadong ganun, hindi rin naman ganun kalaki yung budget ko para makasama sa mga malalayo kasi syempre ambagan. Ay, kaya naisip niya. Breaking news sa live daw ni Investigador J ngayon, magfa-file daw ngayon ng kaso kay JM daw. Anong ifa-file nung kaso kay JM? Ay, hindi pwede yun. Kasi unang-una, wala siyang valid na reason. Or wala siyang, kumbaga wala siyang wala siyang patunay. Hindi, ano daw ikakaso? Wait lang wait lang kausapin ko nga to kasi may nag-tip sa akin eh. Ngayon daw, live daw, magkakaso daw kay JM. Ano yung kakaso? Parang yung about doon sa niya, yung sa sponsor? Niya. Oh, ano daw yun? Hindi. Kasi yung sa jowa niya, yung sabi niya kanina is, parang pinipilit daw ni JM na makipag-collab yung si Darkest 21 nga kay JM. Tapos, ang naman, pansin ko naman parang hindi naman ganun klase yung tao si JM. Kasi nung nung minsan, na pinapunta ni Investigador J
JM sa bahay nila. So, Yung time na yun, wait lang ha. Ito daw ikakaso. Ang ikakaso daw, pamimilit daw sa babae na kasama nila JM nasa live. Pagpunta sila ngayon sa City Hall. Bakit kakasuhan? Ano yung pamimilit daw sa babae? Sa ano lang naman yun, no? Ang sinabi niya kanina sa live is, yung parang pinipilit daw ni JM na makipag-collab si Darkest 21. O anong doon? I mean, anong kakaso-kaso doon? Wala nga akong makitang valid reason doon eh. Kasi ako... okay lang sana kung pamimilit sa sex, pwede. May physical. Oo. Tsaka ang labo nito. About sa physical na doon, pwede. Ito, palusot niya lang siguro yon, nag-end live agad eh. Di niya masagot ang tanong, ang babaw ng mga sagot. Ano lang yon? Naku! Anong kaso? Pamimilit mag-collab, kakasuhan mo? Di kakasuhan ko rin siya, namimilit siya mag-collab sa akin. Pambihira. Ito confidential. Okay, sige. Sasabihin ko. Sige, ito. Mark timestamp is 21 minutes. Sige, sabihin mo na. Para Ang ano na to, dito, yung sa old PLDT, yung nag-collab silang 4. Nag-ano siya doon, sabi ni, ang kwento niya sa akin. Yan din yung kinuwento sa akin ni JM mismo. Na ang pinapalabas niya, baka, di rin natin alam kasi una-una wala din naman tayo doon. Nung kinuwento sa'yo yan, kasama mo ba si JM? Hindi. Hindi kami magkasama nun. Ganito kasi, yan din kinuwento lang niya sa akin yun nung kasama yung mama ko. Siya nagkwento nun. Ako, tsaka mama ko yung kaharap. Kinuwento ni Investigador J sa'yo? Oo. So, ganito kasi nangyari. So, meaning pala, hindi lang pala kay JM ikinuwento to. Pati rin pala sa'yo, who knows, sa iba pa, kinakalat na pala ni Investigador J to. Sinisira na kayo, Boss Rino, tsaka Adventure Ducks. Ito pa, sige. Yung sa, naman nila, yung sa may 4th floor, sa may Laguna ata yun, yung pinuntahan nila yung abandonado na daw na building, yun ata ang pagkakasabi nila. Ang kwento sa akin doon ni Investigador J, tinanong ko kasi siya, bakit ako napunta yung susi doon sa ilalim ng cabinet? Samantalang umpisa pa lang kako. Kung sinabi ni Adventure Ducks... Wait. Ito yung ito yung, klaruhin natin ha. Ito ba nakaposa sila? Yes. So ito yung parang anong lugar to? Sa siya, parang sa Laguna ata yun. Okay, sige. Doon siya, napansin ko nung pinanood ko yung video nila. Lahat sila pinanood ko, ng point of view nila sa kanilang 4. Nung pinanood ko yun, yung sa part ni Adventure Ducks, parang umpisa pa lang wala na dun yung susi, kung dun niya nilagay sa bag niya. Tapos nung tinanong ko yun kay Investigador J, sabi niya, parador. To make things clear, itong kinikwento sa'yo, hindi naman natin alam kung totoo, di ba? Dahil sinungaling nga yung tao eh. Oo. Di ba? Malay mo lang kung ginawa lang ni Third Eye yung istorya na yon. Kasi din ang pagkakakwento niya kasi sa akin, na yun. Wait lang. Natakot siya, diba? Gusto mo bang ilabas to o wag muna? Wag muna. Wag muna, sige. Hayaan okay. Hayaan natin. Mapraning. Kasi mapraning. Panigurado, papanoorin niya to. Okay, sige. Makikilala din niya yung boses ko, panigurado. Sige. Kasi nung unang punta niya doon sa bahay namin, which is may alaga talaga kami doon sa bahay namin. May mga call din doon, may mga kami sa bahay. Natakot siya, tumakbo palabas ng bahay. Tapos ayun, nagtaka ako bakit tumakbo nung una? Samantalang hindi naman siya gagalawin ng bantay doon sa bahay namin.
Sabi niya, ako, tatakot ako eh. Yun ang kinuwento niya. Tapos nung kami, unang collab talaga namin, yung kaming dalawa lang, doon sa may sementeryo. Umaga pa yun. Sabi ko sa kanya, hindi na kasi nakunan din ng video yun eh. Yung nakamotor siya nun. Sabi ko, huwag ka nang tumuloy. May mga black entity doon sa may dulo. Kaso ang ginawa niya, tumuloy. Nakamotor siya. Tapos, nagtaka ko, sabi niya, kaya naman daw niya, kaya niya. Di, hinayaan ko. Tapos, nung maya-maya, wala pa siya sa kalagitnaan anong pupuntahan niya. Umalis na agad, kinaripas ng takbo yung motor niya. Bakit daw? Kasi sabi ko nun, meron ka akong 3 bata doon. Sabi niya, hindi, 2 lang eh. Sinungaling ka naman eh, 2 lang naman. Ikaw pa yung sinungaling. Oo. Tapos sabi ko, may 3 bata doon. Yung 2 ka ako nasa taas, yung isa nasa hagdan. Sabi, wala naman doon sa may hagdan yung isang batang sinutukoy mo eh. Di, ayun. Nung pumunta siya, doon lang niwala sa akin. Na sinabi niya, oo nga, tama ko yung sinabi mo. May bata nga doon sa may hagdan, nakaabang, susugurin ako. Kasi nung time na yun... so, anong nangyari? Sinasakyan ka lang? Halimbawa, kung ano yung sinasabi mo, sasakyan niya, then imamodify niya ng konti para siya yung maging original. Kasi parang ganito kasi ang kwento mo eh. Halimbawa ako si Third Eye. Ikaw, ang sinasabi mo sa akin, may nakikita kang 3 bata. Kunyari, ako kukontrahin kita ng konti. Hindi, ang nakikita ko 2 lang. 'Di ba? Para ang lilitaw, ako yung may third eye, ikaw parang ano ka lang, mali-mali ka. Parang gawa Oo. Lang. Yun ang manipulador talaga tong taon to eh, no? Ako lang yung dun eh. Ako lang yung merong video nun. Ako lang yung nag-upload ng video na yun. Hindi, kasi ang dahilan, tinanong ko siya, bakit hindi mo in-upload yung nagduo tayo, nag-collab tayo? Sabi niya, kasi maliwanag eh. Pangit ka mag-explore kapag maliwanag. Sabi ko, bakit kako sila Boss Rino nun? Nag-explore sila ni Val ng maliwanag ah. Ano na masama doon? Pero ano sa tingin mo? Bakit hindi niya in-upload doon? Bakit hindi niya in-upload yun sa tingin mo? Ano yung dahilan? Hindi ko rin sure. Kasi dahil ko na lang din siya eh. Dahil nagmukha siyang ewan doon. Hindi. Oo, tsaka siyempre may naiisip ka nun kung bakit hindi niya in-upload yun. Yung ano mo lang, yung nasa isip mo lang. Yung para sa akin nung time na yun, siguro parang ayaw lang niya talaga na mag-collab sa akin nung time na yun. Parang napilitan lang, gano'n. Kasi nasapawan mo. Oo. Tsaka ano ko din doon, bilang first time vlogger lang din naman, kumbaga pausbong pa lang ako eh. Siya sikat na, kilala na siya. Dahil kila Boss Rino, di ba? Tsaka sila Dax. Oo. Tsaka ito pa isa. Nangako siya sa akin no, nung pumunta siya unang punta niya sa bahay namin. Ang na-meet lang niya doon sila mama ko. Nangako siya noon na babalik siya ng PM. Papakilala daw niya sa sila, yung 3, sila Boss Rino, si Adventure Dax. Wait. Ito, medyo personal na question sa'yo. Niligawan ka ba? Hindi. Bakit? Hindi niya ako niligawan. Bakit pakikilala? Ba't ganon? Kasi nung time na yon, sa isang premiere ni Boss Rino, sabi ko, ang pagkakatanda ko, ang comment ko dun is, sana mamit ko kayong 3 in person. Tapos, doon na pumasok si Third Eye. Tapos, nung sinabi, kasi nakita ko din yung uniform na suot niya, which is taga Bukawi din ako. Nakita ko yung logo ng namin doon, ng mayor namin. Sabi ko, tagasan, kasi kilala pa siya bilang Mike Enriquez. Saan mo siya kinontak nun? Sa YouTube page lang or FB na? Nag-comment lang ako na sa premiere ni Boss Rino, tapos nagulat din ako, nag-comment siya.
nag-comment lang din siya bilang investigator J ata na rin ata yung pangalan niya doon or Bulacan Ghost Explorer. I don't know, hindi ko matandaan. Noong time na yun, nag-comment din siya. Sabi niya, malapit daw siya sa sa may, taga-Bukawi lang din daw siya. Tinanong ko saan sa Bukawi kasi ako malapit lang ako sa Lulumboy. Tapos nagtanong siya, saan sa Lulumboy? Sabi sa may DYM. Ang sagot niya doon sa comment, taga dyan lang din ako sa sa may harap ng ng Mount Carmel. Tapos sabi niya, kasi dati, lagi din daw siya doon sa DYM nung bata-bata pa daw siya, which is, hindi ko alam. Saan na kayo nag-uusap nito? Sa comment section pa lang to? Yes, comment section pa lang. Hanggang sa... Hiningi na yung FB mo? Siya. Hindi naman niya totally hiningi. Lang, nung time lang na yon, nag-subscribe ako sa kanya. Wala pang 200 yun. Actually, wala pang 200 yung subscribers niya. Na ako. Na sinuportahan ko na siya bilang kababayan. Bukawenyo. Oo, bilang kababayan. Support sa kababayan. Ko siya, sinuportahan ko siya. Kaso, ganito pala yung nangyari. Ako pala yung napasama. Kaming mga kasama niya yung napasama. Which is, hindi ko rin naman alam na malala pala yung mangyayari. Paano mo napasama? Sige, kwento mo nga. Kasi nung napanood ko yung interview mo kay JM, totoo yung sinabi ni JM na ako yung nagsabi na sa kanya na iniwan kami sa ere ni Third Eye. Kasi, napansin ko din yun, nung parang iba na yung nakakakulab niya nung hindi na sila Boss Rino. Tapos nung umalis din si Kuya Rick nga, tsaka si Mark Lester, doon sa unang grupo namin. Parang doon na siya nagbago. Nagbago yung ugali niya. Parang lumaki yung ulo. Dahil nakakakulab niya mga sikat na. Ganon. Bukod sa sa sikat, siya, parang sa akin, ang tingin ko sa kanya, parang may pinagmamalaki na siya, hindi ko malaman kung ano. Kasi nga yung niya, yung kilos niya nung unang pagkikita namin, nung takot pa siya sa mga nakikita niya nga. Hindi ko alam kung totoo. Wait lang tatanong ko, paano kayo nagkakontakan sa FB? Yan? Parang sinali lang din niya ako sa sa GC. Siya ba yung unang naghanap ng FB mo or ikaw yung unang kumontak sa kanya? Sabi niya, i-contactin ko daw siya sa ganitong FB account niya or ganyan. Sa sa comment section to, sinabi niya sa'yo? Yes. Then, kinontak mo siya? Sabi din niya sa live niya, daw, kung sino daw yung gustong sumali sa GC, i-comment lang daw yung Facebook. Yung name ng Facebook or siya yung hanapin. Yung Facebook niya yung hanapin. As moderator din niya dati, syempre, kailangan ayusin yung kapag may magulo, ayusin. Which is ngayon, parang hindi na ako moderator sa kanya. Hindi na kasi nagsalita ka na dito eh. Hindi, bago salita nun, parang tinanggal na niya ako bilang moderator. Nagsimula ata yun nung nag-post ka nun, kasi parang akala niya ako. Kaya diba yung sa tanong mo doon sa nag-chat sa'yo, kung yun ba yung channel ko, tas yun ba yung name ko talaga. To make things clear, ganito kasi yung nangyari doon. Yung construction worker na nag-contact sa akin, ang pangalan kasi babae. Then sabi kong ganon, anong video ba yan? Anong video ba yung sinasabi mo? Ang finorward sa aking video mo. So dahil babae yung pangalan nung tinanong ko, ikaw ba yung babae doon sa video? Sabi kong ganon. Then nung na-confirm ko na construction worker yon, iba pala,
ang ginawa ko, tinag ko yung mga kasama doon. Ikaw, si It's Mike, pero si JM hindi ko alam kung may ano siya may kasi kayo, may mga page kasi kayo. Madali kayo hanapin. Yung parang normal J, hindi ko na, dahil kapatid niya yun eh. So, 3 dapat kayo tatag, hindi ko mahanap yung JM. Hindi ko alam ang FB niya. Yung sa ano naman na yun, doon, nag-start doon na tinanong niya ako. Yun nga sa, sabi, sa sinend ko nga sa'yo. Sabi niya, ay totoo ba? Sabi ko, alin? Yung sinabi ko sa kanya about ba kay Bungo. Yung sa post niya. Pinagtatanggol ko lang sarili ko, wala namang kakong masama doon kasi nasangkot ako sa issue. Tapos sabi niya, ganun, oo nga, ganyan. Tapos parang, kumbaga ba, parang pinaisip ko sa kanya na kakampi pa rin niya ako. Kasi nga, ayokong mag-booking ako na umpisa pa lang bago siya mag-chat sa akin na kinontak na kita. Hindi, actually, kakampi mo pa rin naman siya nung mga time na magkausap tayo eh. Hindi niya lang nung time kasi na yan ganito. Simula na umalis sila, kuya, sa grupo. May napansin na talaga ako mali sa kanya. Shopee ka, ma'am. Until just ano yung mali na sinasabi mo? Ano yung mali na napapansin mo? Yung sa mga kilos niya kasi sige. Yung mga salita din niya parang ang yabang na din nung dating ganun. Tsaka parang ano siya, yung mali din sa kanya is parang pinagmamayabang din niya yung kalagayan niya ngayon, yung kumbaga mataas na yung kasi nga marami na siya subscribers. Di ba? May mga kilala na din siyang sikat, ganun, may nakaka-collab siyang sila sikat. Master Gala, sila ano. Yun ang naging problem niya. Oo. Kaya doon. nawalan kayo ng gan. Na lang ako, ayun nga. Nagulat na nga lang din ako kasi nag-notif sa akin na nakatag yung page ko sa'yo. Natawa ako doon yung isa sinabi niya, tinuturuan ka na ang sabihin mo daw mga bata daw yung nagbabato. Pambihira ka naman. Yung doon. Totoo yung batang ng babato doon. Pero sinaway namin ng kapatid niya kasi nga baka may matamaan. Kasi kung sa totoo lang talaga, muntik na akong matamaan doon yung mga nagbabatong bata. Pero pinatigilan namin yun. Tumigil yung mga bata. To be fair naman, meron naman talagang batang ng babato. Pero dun sa sa classroom sa amin, oo. Tsaka yung sa amin ng kapatid niya, yung may nagbato, si Investigator J din yun. Patawag nga na sabi niya, siya yun ang bato. Yun ang nagiging problema kasi. Ano ka ba naman Investigator J? Kaya nga, sabi ko nga din sa comment ko doon sa isa mong post, magpapa-interview na talaga ako. Kasi nung nakita ko din yung pinost niya na yun sa channel niya, dapat nga ako, after nung pag-upload ko ng video ko about nga dito sa issue, kinabukasan pa ako magpapa-interview. Hindi, okay naman, mauuna ka naman eh. Mauuna ka naman eh, kasi ito, upload ko pa ito ng, mga 10:30 siguro mamaya. Mauuna ka naman. Sige. Ganun na mangyayari. Ang kasi, si Jeff kasi, nagtaka nga din ako, sabi ko, sa Pampanga kayo nagkita yung nag-meet kayo in person. Sabi niya Pampanga daw yun? Pampanga daw? Kasi yung, sinabi niya yun. Kasi nakita ko yung sa McDonald's kayo nagkita. Kasi kilala ko yung McDonald's na yun, dun yung sa may Balagtas. Malapit doon sa... Balagtas nga, doon sa Baitisa. Kasi kasama ko yung mga Koreans doon eh. Doon kami nag-explore ng mga Koreans noon. Kumain muna sila kami nila I Am Reverie. Sabi doon ni, yun nga, may nag-leak nga na convo sa GC. Balak sana ko isali doon ng isang moderator niya. Hindi ko na lang papangalanan. Balak ako isali, pero ako yung tumanggi. Kasi nga baka ako madawit na naman ako sa issue na yan. Kasi nga umiiwas ako sa issue, kaya nga nag-iba na lang ako ng content.
nag-reaction video na lang ako. Grabe naman kasing sinungaling talaga yan. I mean, yung mga pinagkukwento, ito ha, sa totoo lang, ako wag ka rin magtatampo sa akin. Kung kasama ka man doon sa GC dati, kasi may mga nababasa akong mga pinagsasabi niyan sa GC na sobrang sinungaling naman talaga. Lalo na yung sinabi na yung panahon ni Ma'am Eunice, sabing ganon, for the content ko lang daw ako ay hindi naman daw talaga ako naniniwala kay Eunice. Minamanipula niya yung mga niya, yung mga follower niya doon sa GC. Ito pa nga pala, yung about doon sa nakausap mo daw siya. Oo. Tapos sabi niya sa akin noon, sabi niya sa amin, kinakausap namin siya ng mama ko, bilang moderator din dati. Sabi ko sa kanya, ano ba kako yung sinabi, ito no hard feelings ha. Kasi sabi ko, ano ba sinabi sa iyo ni Bungo? Ha? Kasi pag ako talaga nainis, ako nakako yung sasagot sa kanya. Noong time na yan, wala pa akong alam talaga. Kasi nga, bago lang, syempre. Ano ba pagkakaalam mo ng dati? Saka hindi. Ang pagkakasabi niya sa akin, yung ginawan, nung dinibank mo nga siya, yung isang video niya na kung totoo bang may third eye siya or wala. Di ayun. Sabi niya, nag-usap na nga daw kayong apat. Si Boss Rino, ikaw, si Adventure Duck, tsaka si Val. Yun ang sinabi niya sa amin. Tapos nung after nun, siya sa akin. Nung sinabi ko sa kanya asan ba ako yung may screenshot ka ba ako or may nai-record mo yung convo nyo ni Bungo kung nag-usap nga kayo. So medyo nagdududa ka na nun? Wala kaming convo. Kaya mo natatanong yun? Oo, doon. Doon, nagduda na ako nung sinabi niyang wala. Tapos bigla nung tinanong ko, wala ba talaga? Ang sabi niya, meron, pero confidential. Sabi ni Boss Rino na wag daw ilabas. Sabi ni Boss Rino, wala naman kasi talaga ilalabas doon. Pambihira. Nagtaka ako kasi lahat ng kako, siya nagtataka din ako. Ang sinabi niya sa akin nun, nagdi-delete convo daw siya. Minamanipula yung mga yung mga follower, manipulador pala talaga tong taon to. Para lang walang mahanapan yung nagdi-delete ng Ang bihira talaga to. Saka yung sa din, eto. Ito nga, message, lang din. Nasabi ko na din naman na lahat. Eto, ko lang, message ko lang talaga kay Jeff is, wag niya akong sasabihan ng ng gagawa siya ng paraan para lumakas yung third eye ko, which is mas malakas naman talaga third eye ko kaysa sa kanya kung meron man siya nun. Ang ayoko lang kasi yung ginagawa kong kalokohan about sa mga nakikita o nararamdaman ko. Kasi wala naman talaga kinalaman dito yung dalawa, si JM nga tsaka si Mike. Kasi pare-pareho lang naman kaming biktima dito. Nasangkot lang naman kami sa ginawa niya. Saka sana siya, magbago na siya. Kung magbabago man talaga siya. Kasi 'di ba ganito 'yan, ma'am, Ang nangyayari kasi, kaya pinipigilan itong mga ganitong uri. Katulad ikaw, halimbawa may third eye ka. Kapag yan ay ginawa niya ng ginawa, wala nang maniniwala sa inyo eh. Pag nagkabukin kasi kayo, ang tingin sa inyo ng tao, ikaw may third eye ka. Si Kuya Rick may third eye din. Siya may third eye din. Lahat kayo, magkakasama kayo, may mga third eye kayo. Pag na-booking si Investigador J, lahat kayo, peke na. Kasi magkakasama kayo eh. Kaya yung sa isang video ko nga, yung unang exploration namin doon, tinatanong ko din si Kuya Rick. Kasi nga, siya yung may dalang device. Parang kumbaga, pinapatunayan ko pa rin sa mga viewers ko na meron talaga doon. May mga nakikita o nakaramdaman ako. Kasi ganito yan eh. Confirm naman talaga. Yung claim nyo kasi, yan eh, pwedeng irespeto kasi ang claim nyo na yan. As long as na yan ay galing sa puso nyo. 'Di ba? Wala na kaming pakialam doon kung mali ka doon sa information na binibigay mo o hindi. Kaya lang, ang nagkakaroon kasi ng problema,
pagka halimbawa katulad ni Third Eye, no, pag na-booking na, ilalaban niya pa rin ang ilalaban talaga. At kada laban niya, lalong siya nalulubog. Tapos yun nga, tapos yung isa pang pinorward ko sa'yo na screenshot doon sa chinat niya sa akin. Ang sabi niya, di ba, ang sabi niya doon sa akin sa chat is, kasi anak-anakan niya ako sa grupo namin. Ang sabi niya, Nak, yung construction worker pala naglaglag sa atin. So which is, damay na naman kami. Ano kinalaman niyo doon? Niya sa chat sa atin. Kasi parang nalaman niya din, parang pinanood niya ata yung video mo na interview ni JM. Or yung ata yun, yung video mo na ini-interview yung construction worker. Tapos ang sabi niya, na yun daw yung naglaglag sa amin, which is damay nga na naman kami. Ba't kayo madadamay? Siya yung may pasimuno dun eh. Ayun nga. Okay lang sana kung lahat kayo doon, nagplano kayo lahat nun. Siya lang naman ang umano nun eh. Bakit madadamay kayo doon? Oo. Tulad nga ng sabi din ng construction worker, na dinig niya na kahit ayaw naman talaga namin, pinipilit ni Investigador J na gawin yun. Kaya nga, kasi matagal na talaga ako hindi sumasama sa kanila sa exploration niya. Bukod sa budget kasi, katulad nung minsan nun, sama niya sana ako sa Bakas, kaso may ambagan. Is napakalaking halaga para sa akin. Magkano ambagan daw? 3K daw. 3,000 yung ambagan. Bakit daw? Para daw sa pang gas, pang toll fee na dadaanan. Tigti 3K kayo? Oo. Ang bihira. Ano yun? Ano pupunta yung Mindanao? Kasi ang pupuntahan lang sana namin nun is dun sa Bakas. Which is, dun lang naman yun sa Norsagaray. Kung tutuusin. Kung dito ako manggagaling sa amin, may mga madadaanan naman ng lapit lang. Hindi na kailangan magbayad ng toll fee. Kaya nagtaka ko nun, bakit napakalaking halaga ng ambagan? Maganda na lang sana nag-commute na lang sana kayo. Tapos may sasakyan ba kayong dala? Sana? May sasakyan si It's Mike. Meron naman pala eh. Ang lang doon, gas, tsaka yung toll fee. Bakit? Tsaka yung lang doon, kung isasama naman doon yung sa may budget din, pang pagkain, hindi naman kakaabutin niya ng 2K eh. Oo. Baka ako pinakamahal lang nagagastusin doon sa bawat isa. Tigo 1.5. Ano ba, isang linggo ba kayo? Yung madadaanan. Isang linggo ba kayo na mananatili doon? Ang balak sana doon, after ng swimming nga. May swimming daw pala. Mag-e-explore after ng swimming nga. Pagtungtong daw ng gabi, mag-e-explore na. Which is, sa napanood ko nga din doon sa kay Jay Costura, which is, parang nadala din ako na magpunta doon kasi nga, sa storya ni Jay Costura, may kinuha daw doon na, may element doon, may mga engkanto. Yun ba yung parang may na-hospital na bata ba? Yun ba yun? Oo. Parang napanood ko nga yata yun. Oo. Parang hindi sila naniniwala doon. Kaya hindi na lang din ako sumama. Naggumawa na lang ako ng dahilan para hindi makasama. Kasi unang-una, delikado din. Malayo, gabi. Parang hindi nila inisip na unang-una, babae yung may kasama silang babae. Diba? Okay. Kaya ayun, nag-start doon na tapos balak pa nga niya sana kami isama nun sa Cresta del Mar. Tsaka doon sa Centennial Tunnel. Tapos gagastos na din na naman kayo. Oo. Pambira. Doon na sabi niya, doon sa Cresta del Mar, balak doon.
Nagtataka nga ako, sabi niya doon sa Cresta del Mar, tigi 1,000 lang, kaya na. Malayo yun, Ang diba? gabi lang naman daw kami doon. Tapos, biglang nagtaka ako nung nagsabi niya doon sa bakas, tigta 3,000. Doon ako nagtaka, bakit mas malaki pa yung sa mas malapit kaysa sa mas malayo? Ay, nako, talaga. Tapos siya yung maghahawak ng budget. Parang hindi rin. Kasi parang bawat daw dadaanan ata na toll gate is kung sino yung magbabayad. Sa kanya yung manggagaling yung pera. Okay. Parang sa pagkakaalam ko, kung pupunta ka man talaga ng Norsagaray, parang 1 o 2 lang ata yung dadaan ng toll gate doon. Norsagaray? Kasi malapit lang naman eh. Kung sa Bukawi ka manggagaling, tas papuntang Norsagaray, sasaglitin lang ng biyahe yun kung nakakotse ka. Actually nga, kahit di na kayo mag-expressway dun eh. Pwede naman Oo. Hindi ko maintindihan bakit Yun nga din hindi ko alam eh. Kaya nga doon, simula doon, parang tinabangan na ako. Hindi na ako sumasama sa exploration nila. Tsaka din kasi, sabi nga, nag-chat siya kay JM na may exploration nga daw sila, sinasama siya. Pero nagtaka din si JM nung sinasama niya ako, hindi daw ba nag-chat sa akin si Investigator J? Sabi ko, wala. Wala naman chat sa akin. Tapos ayun, doon ko nalaman na ayaw talaga akong kasama ni Investigator J sa exploration niya. Siguro nga, baka may record na, alam mo yon na napapatungan mo or hindi siya makaporma doon sa mga claims niya. Diba? Kasi talaga, may isang video ako kasi na bago pa nga lang ako, is umabot na ng 3K views. As in, parang naisip din niya siguro na, bakit siya ganito, bago pa lang. 3,000 mahigit na agad yung views ng video niya. Tapos siya na hindi pa naman monetized, may ads yung isang video niya. Which is, nagulat din naman ako, bakit ganun? Hindi ko rin alam. Automatic naman yun pagka nag-viral yung video mo, magkakaroon ka ng ads, pero hindi para sa'yo, para kay YouTube yun. Pagka ganun. Oo. Kasi pa naman hindi pa naman talaga ako monetize, which is, wala pa nga akong 500 na, wala pa nga 200 yung subscribers ko eh. Kailangan 1,000 Kaya watch hours pa. Oo. Ako naman, hindi ko rin naman kasi talaga iniintindi yung sa YouTube, which is parang gawa ko lang ng content dito. Ito kasi yung sinasabi yung pag-YouTube kasi, dapat ang ginagawa mo dyan, yung gusto mo at natural lang. Yung pagkita kasi dyan, to follow na yun Basta nag-e-enjoy kasi ginagawa mo, susunod na yun. Di ba? Parang reward mo lang yung sahod mo. Oo. Dahil ikaw ay nagpakapagod ka doon sa ginagawa mo. Kasi kapag hinahabol mo talaga yung kita mo sa YouTube, mapufrustrate ka bakit hindi ako pinapanood? Bakit ako hindi Enjoy ka lang. Kung ano yung sasabihin mo, yun lang. Kasi yan yung nag-trigger kay Third Eye kung bakit kailangan mameke. Dahil gusto niya marami agad may manood sa kanya. Kasi nga ako kung tutuusin talaga, yung content na ginagawa ko is parang katawaan lang, ganun. Kumbaga parang malibang lang ako. Diyan naman talaga kasi habol sa YouTube yung pera. Diyan naman nag-i-start ang lahat yung katuwaan lang muna. Diba? Tinan mo yung mga successful na YouTuber. Ganyan lang naman nag-i-start. Pero pagdating Kaya, nagtataka nga ako nung ganyang may issue. Kung totoo wala pa talaga yung issue na nagawa ng content. Yan yung nag-reaction video na lang ako. Tapos nang ganyan na yung nangyari, may issue na. Parang doon na nag-trigger lalo siguro yung parang may mapagbuntunan lang siguro si Jeff about kasi the issue na yan. May nagkwento. Kasi wala na siyang kawala dito. 3 yung nagsalita. Oo. Kumbira. Ito na lang kasi
magwa 1 hour na tayo. Ano yung last message mo na lang kay Jeff at sa mga nanonood? Ang message ko lang sa mga manonood din is, kaya ako nagsalita ngayon, kung dati pinagtatanggol ko si Jeff, which is totoo naman. Hindi, kakampi ka kasi nung dati eh. Hindi naman kasi ka ano yon kasi dating kakampi mo. Automatic naman yung pagkakampi mo isang tao, pagtatanggol mo talaga. Diba? Wala namang masama. Kumbaga bang ngayon, kaya ako nagsalita ngayon is for awareness na talaga. Kasi parang ayoko na din matulad yung ibang makakasama niya kung makikipag-collab man sila kay Jeff. Ayoko na matulad sa nangyari sa amin. And ang message ko kay Jeff is magpakatino ka na talaga. At huwag mo nang gawing kalokohan yung about sa third eye na yan, tas sa visions na yan. Dahil wala ka pa namang alam totally sa mundo ng mga sa mga sixth sense na yan. Kasi ako na matagal na kung tutuusin, matagal na nakakakita. Marami pa akong dapat malaman. Hindi ko pinagmamayabang yon. Yan yung dapat yun yung dapat isipin eh. Hindi naman kasi dapat ipagmayabang na nakakakita ka, sasabihin mo, uy, may nakikita ako sa ganito, ganyan. Dapat hindi ganun. Kaya sana lang, Jeff, kung napapanood mo to, magpakatino ka na talaga. Yun lang naman masasabi ko sa iyo eh. Wala na. Magpakatino ka lang talaga at magpakatotoo ka. Sa mga manonood natin, ano masasabi mo? Ayun. Sa mga manonood lang, hindi ko rin naman kasi masisisi na yung iba sa inyo na i-bash din ako. Which is hindi rin naman may iwasan. Tanggap ko yung comments nyo. Kasi nga, for awareness lang din naman yung kino-comment nyo eh. Kumbaga parang minumulat nyo lang ako sa katotohanan. And nagpapasalamat din ako sa inyo, sa mga viewers. And sana kung support. Oo, yes. Yun. Yung mga dyan, supportahan nyo ako at na ikalat yung awareness doon about sa ginagawa ni Jeff. So yun tatapusin ko na to kasi 1 oras na rin tayo. Uy, salamat salamat Fearsome TV dito sa Salamat. May may premiere ka mamaya, i-share ko sa page ha. Bigay mo sa akin yung link ha para ma-share ko doon sa page. Sige. Okay, sige. Oy, salamat salamat. Sobrang salamat. Salamat din. Bye-bye, sir. Ma'am Fearsome TV. So, yon nakausap natin si Ma'am Fearsome TV. Kinat ko kasi nga 1 oras na rin yung kwentuhan. Alam mo, hindi ako makapaniwala do sa issue nung yung pangalawang issue na neto. Kaila Adventure Ducks at Boss Rino. Kung totoo man yun, ano ba yan? Di ba? Kung hindi naman totoo yun, kailangan linawin yun kasi reputation nyo yung nakataya eh. So, ayun lang mga kababayan ko. Maraming salamat. Bye-bye.